Hindi ako naniniwala, mga kaibigan, mga kapuso, ladies and gentlemen, doon sa konotasyon o doon sa mga sabi-sabi na kapag OFW daw ang ina, OFW ang ama, malamang 80 hanggang 90% masisira ang pamilya. Huli sa magkakaiwalay na operasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao. Saan nga kaya nagbumula ang misteryong amoy na parang sumpa na hindi mawala-wala? Dahil dyan, nagsampa ng kaso si Mrs. laban sa padre de pamilyang miss na nila. Ako po si Emil Sumangil. Ako po'y anak ng isang dating overseas Filipino worker. Ang aking yumaong ama na si Engineer Lolito de la Cruz Sumangil ay tapos po ng Geodetic Engineering. Siya po ay na-assign at nagtrabaho sa ilang mga lugar dyan po sa Saudi Arabia. Na-assign po siya sa Riyadh, sa Dammam, pati po sa Jeddah. Matagal po ang inilagi niya sa Middle East para ho kami ay buhaying maghanap niya. Yung panahon na si tatay ay nasa Middle East, masasabi ko rin kahit papano, fortunate ako dahil wala pa akong isip. Ako'y batang-bata pa lamang. Yung paglong sa magulang o yung sabihin na nating paghahanap sa aruga ng isang ama ay hindi ko masyado naranasan. I was 1 year old hanggang 5 years old nung siya ay nasa abroad. Hanggang ngayon, nasa akin pa ho yung isang tambak ng mga sulat ng aking kapatid, ng aking nanay, papuntang Saudi. At yung sulat naman ni tatay, pabalik dito sa Pilipinas. Actually, totoo lang, hindi ko binubuksan yung kahon ng sapatos na yun kasi nung minsan kong basahin yung nilalaman, nakakadurog talaga ng puso. Doon mabasa yung struggle na tinatawag ng isang ina na kahit mahirap magpalaki ng dalawang anak na kulang ang kanyang ama, ang kanyang asawa ay nasa abroad. Yung kapatid ko noon, sumusulat din kay tatay. Inilalakip niya doon sa envelope na pinadadala ni nanay. Sinusumbong niya ako kasi ang kulit ko raw no? Sabi niya, tatay, bakit ba si Emil ang kulit-kulit? Nahihirapan na ako bilang kuya. Tapos sasagot si tatay, may no? May tanong tapos yung sagot, lahat na preserve yung mga sulat na yun. Pagpasensya mo anak kasi batang-bata pa si ading mo. Ading in Ilocano is younger brother. Pagpasensya mo, malapit na umuwi si tatay. Isa pa na hindi ko makakalimutan ng pangaral. Huwag mong hayaan na lumipas ang isang araw nang wala kang natututunan. Yun ang kanyang isa na naging susi. Hindi niya pinalilipas ang isang araw na wala siyang natututunan. Hindi niya hinahayaan na maging liability siya sa kumpanya kung saan siya nagsisilbi. Hindi ako naniniwala, mga kaibigan, mga kapuso, ladies and gentlemen, doon sa konotasyon o doon sa mga sabi-sabi na kapag OFW daw ang ina, OFW ang ama, malamang 80 hanggang 90% masisira ang pamilya. Ako po marahil, with all humility, mga kaibigan, mga kapuso, ang isa ko sa mga makapagpapatunay na hindi po nangyayari yan. Nasa ating sarili po yan bilang mga anak. At paano ko natin trato ang ating mga magulang. Ang dapat nating isaalang-alang, bakit ho ba nasa abroad yung ating mga magulang? Ito'y para sa ating din lamang. Gawin naman natin yung ating part para ho yung adikay na ating ama ay tuluyang matupad sa tulong ng mahal na Diyos Ama. Sila pong pinili na lisanin ang kanilang pamilya para ho magtrabaho diyan sa ibang bansa para mabigyan ng magandang kinabukasan di lamang ang kanilang pamilya, kundi para ho sa kanilang sarili. Sa totoo lang ho ito. Maraming salamat po sa kabayanihan na inyong ginagawa. Pagdating ho dito sa pamilya, mahirap na mamuhay na napakalayo ho. Pero makikita ho, hindi po na ng inyong kabayanihan ang ginagawa ninyong pagsusumikap para buhayin sila sa marangal at maayos at alinsunod sa kalooban ng Diyos na pamamaraan ng buhay. Maraming salamat po muli. Happy Christmas sa inyo. Kasama ho kayo sa araw-araw kong panalangin.